Magandang araw mga kapwa siyentista. Welcome sa BTS or ang Behind the Science podcast, kung saan kakausapin natin ang mga nangungunang siyentista sa iba't ibang larangan mula sa iba't ibang parte ng Pilipinas. For this episode, this is going to be a special episode for you guys to get to know more about the team behind Marine and Earth Science Learning Hub. So, without any further ado, this is our team. Welcome. So we have Hello. Paul Flores, Iris Hello. Mabanta, Jam Clemente, Drew Carillo, and of course, yours truly, Keith Behasa. Hi guys! Hello. So, ayun, yung podcast ay offshoot siya ng Marine Earth Science Learning Hub. Kaya, ayan. Ito kaming 5. Yan. So kami yung gumagawa ng content for Marine and Earth Science Learning Hub and BTS or Behind the Science podcast. So kung may nakikita kayong mga memes ng Beanie, kami yun. Well, si Paul pala yun. Bakit? Ano ba yung mga P-pop groups nyo? SB19, Beanie, Alamat. Sige, gagawin ko yung Alamat sa SB19. Kung makapagtanong ako, parang may alam. Yung Beanie lang naman alam ko eh. So, ayan. So, siguro, isa-isa siguro tayong mag-go around the room. Hindi pala to room. The studio. Anong ginagawa natin currently? Ano yung background natin? Para lang alam din ng ating mga listeners kung kailangan nila ng speaker. So, ayan. Or yung kailangan nila ng mapagtatanungan. So, siguro I'll go first. So, my name is Keith Behasa. I am a graduate of BS Chemistry and MS Marine Science. And I'm currently an instructor sa Adamson University Chemistry Department. Okay. Paul? Okay. So, ako si Paul, BS Geology, tapos nag-MS Marine Science. Actually, lahat pala kami dito mga MS Marine Science. Doon kami nagkakilala. Tapos ngayon, nagpi-PhD ako dito sa Japan. Doctor of Science in Earth Science. And yung research interest ko ay Marine Geology and Geophysics, Remote Sensing, tsaka GIS. Ayan. Future Doc Flores. Future. Future. Sana soon. Hopefully by March. Hanggang March dapat ako. Timetable. March 2025. Ayan ha, on record yan ha. Okay, sige, next, Iris. Hello, I'm Iris, and hello, I'm okay. So hello, ako naman si Iris. Graduate din ako ng BS Chemistry and currently taking up the MS degree ng Marine Science. Tsaka sumali din ako ng Miss Earth noong 2020 and 2023. Yes, our mermaid queen. Okay. So, next, Drew. Hi. Si Bini Gwen yan. Si Bini Gwen. Hello, I'm Drew. Graduate ng BS Geology sa UP Diliman and kakatapos ko lang ng aking master's in Marine Science from the Marine Science Institute sa UP din. Research interests, coastal geomorph or coastal geomorphology, marine geohazards, and climate change and GIS and remote sensing. So along those lines. So Yun, thank you. And last but not the least, Beanie Jam. Hello po. Go Jam. I'm Jam Clemente, currently taking up Masters in Marine Science and also geologist din, like Paul and Drew. Tapos, research interests, GIS and remote sensing, both terrestrial and marine. Tapos,
Coastal hazards, ano pa ba? Environmental science. Nasabi ko na ba yun? Sa anything coastal resource management. Yeah. And GIS and remote sensing. And this is my cat. May special guest. Ayun. So, thank you, guys. Thank you, guys. So, at this point, since nakapag-intro naman na tayo, let's go back in time and revisit our younger selves. Oo, kailan tayong bumalik. Kasi hindi naman tayo bata. Parang, So, parang kailangan tanda na bumalik. natin na. So, ayun, for context, medyo close po ang age range naming lahat. Yes. So, yan, let's revisit our younger selves and answer the question, when did you realize you want to work in the science sector? Ito yung mga isang makabagbag damdamin question sa mga guests natin. So siguro, baguhin natin yung ikot. Let's start with Jam muna. Ikaw muna, Jam. Hindi siya interested sa science. Ayaw mo. Hindi ako interested sa science. Parent lang. So yung gusto ko talaga nun dati is maging chemist. Like, gusto ko lang yung mga chemical reactions and stuff. Tapos, sabi ng nanay ko, kasi may mga kilala siyang chemist. Sabi niya, huwag kang magke-chemist kasi nakakamatay yun. Like, may mga kakilala siyang nag-practice ng chemist as chemist. Tapos, like, nag-work sila sa industry. And then, hindi nila tinuloy yung sa industry kasi nag-develop sila ng mga sakit. Ganun. Like, na some of their senses, like, wala na silang sense of smell, blah, blah, blah. So, sabi ng nanay ko, huwag ka na lang mag-chemist kasi delikado yan. Tapos, kasi yung end goal ko dapat nun is magdo-doctor. So, sabi ng nanay ko, pwede ka mag-bio kung gusto mo mag-doctor. Like, parang pre-med, ganun. But, parang naisip ko, ang dami namang nagbabayo. Ang dami kong kakilalang nagbabayo. Gusto ko unique. And there, I went. So, yun, geology. So, rocks. Yun lang po. Pwede ka pa rin naman maging doktor. Doktor ng bato. Akala ko like, may med pa ako after MS. Ang tagal na be. Wala ko na ako. Pero teka lang ha. Masasabi ko lang, buhay pa kami ni Iris. So, as chemist. Ay, kasi hindi naman siya nag-work sa industry. But, baka kasi ma-discourage yung mga naiiyak na ako katatawa. Imbis na mo-inspire. Sorry. Pero yun. Buhay pa kami series. Oh, we're still here. Oo. But that remains to be seen. Pero yun, any field of science naman actually is a good thing. Kasi we need more scientists right now. Mm-hmm. Ayun. So thank you, Jam, sa iyong inspiring. Oh my God. Sige, next, Drew. Okay. So, nung bata ako, ang gusto kong gawin talaga, mag-med school. As in, yun talaga, med school. Pero, parang, pero, how I came to like science naman is because of yung mga TV shows like Knowledge Channel, ganyan, yung mga pinapalabas doon, yung siniskwela, yung ganun, kung naalala nyo, siniskwela. And then, Discovery Channel, and then meron kaming parang
makapal na encyclopedia sa bahay nun. Tapos puro pictures. So, friendly siya for like kids. So, ayun. Minsan, like, nag-browse lang ako there, ganyan. So, medyo parang nerd ng weird kid. Ganyan. Yun ako nung bata. And then, actually, nung high school, parang more of sa bio din talaga ako nag-excel. So, ang thought process ko talaga, it's either med school or like environmental science na aspect. So, kung paano ako napunta sa geology, it was because of an uncle na nagsabi na try mo munang mag-jol kasi kapag nag-jol ka, pwede ka pa rin naman mag-med school after kung ma-realize mo ganyan na gusto mo pa rin i-pursue. So, tapos yung reason din kung bakit nga sinuggest yung geology sa akin is because malaki daw yung sweldo, ganyan. Which is, Scam. it was a scam. I was scammed, essentially, into taking geology. So, ayun. Tapos nung nag-jol ako sa NIGS, parang okay lang naman siya, pero parang hindi ko nagustuhan yung field sa lupa. Parang ganun. Parang hindi ko nagustuhan yung mga terrestrial fieldwork. Pero still, parang by nature, medyo mahilig naman ako sa dagat. And then, parang nagkaroon ng job opportunity sa marine science. So, minessage ko si Kuya Paul. tapos pumasok ako sa lab nila. Kaso yung requirement nun is to take masters para kung ano yung gawin mo rin sa project, yun na rin yung thesis mo. Which is a smart thing naman to do. So, time efficient. Pero hindi yun yung naging thesis ko. Charot. Yung sedimentology yun. So, ayun. So, turn of events. Pero, in fairness naman, like, when I shifted or when I moved towards the marine sciences, mas na-appreciate ko siya and mas na-appreciate ko yung geology and how it shaped the world, ganyan. So, mas nagustuhan ko na mas environmental din yung parang approach nung pagtuturo sa MSI, mga ganun. So, haba ng sagot. Okay lang yan. Pinag-isipan ko. Oo, experiences mo yan eh. Pero grabe, doktor din pala dapat ang ano mo. Parang yun yung default. Like, so, doktor din ang Bato of Soon? Diba? Pag bata ka, tinanong ka, what do you wanna be when you grow up? It's either doctor, or teacher, or engineer. So, it's either those three, or, so parang, if you like the sciences, ganun. Ayun. Thank you, Drew. Pero soon ba ay doctor of Bato ka na rin ba? Tingnan natin. Charot. Gusto mo na magpahinga. Charot. Since kakatapos ko lang mag-MS, parang rest muna from the academe, ganyan. And gusto ko munang mag-work na either government, ganyan. Parang, ayun. So, yun muna yung gusto kong gawin. Parang serve the people. Well, so, serve the people muna. Ayun, thank you, Drew. Next, Iris. Okay. So, ako, nag-start din ako like, nung bata pa na, kasi yung dad ko, he had these weird hobbies kasi like, yung first pet namin as a family was a stick insect. So, nag-aalaga yung dad ko ng mga stick insect, tapos nag-expand sa leaf insects, sa mga butterflies, sa mga millipedes, ganun. So, and then pag hinahanapan namin ng pagkain yung mga insects, parang lagi na lang yung dahon ng bayabas. So, pag nag-drive around kami ng dad ko, sabihin, this tree is ganyan, itong puno na to. So, like, kasi nag-agree siya. So, parang alam niya yung mga halaman and stuff, ganun. So, and then, habang while we're taking care of the insects, tinuturo niya sa ito yung part, ito yung head, yung abdomen, thorax, ganun. So, parang at an early age pa, na-expose na talaga ako sa parang, I guess, in the science world. And then, so parang from, siguro 6 years old, ang pinaka-earliest age ang naalala ko, I was like, when I grow up, I want to be a scientist. So,
fast forward nung nag-apply na ako sa mga colleges, tinatanong na ako, anong gusto mo, ganyan. Tapos parang, syempre gusto ko science kasi naisip ko din mag-med kasi andun yung pera. Andun yung pera, sinasabi na, ewan ko sino nagsabi sa akin, pero sabi nila, a doctor is also a scientist and that's where the money is. So, parang, okay, medyo nag-sold sa akin yun at that time. And then, naisip ko, ano ba, bio or chem? Ayoko naman ng bio, puro memorization. Yung chem naman, medyo mataas grades ko na nung high school. So, nag-chem ako. And then, first week of school nung college sa chem, parang in-explain na sa amin na may other path other than med and you can go into research. So, parang doon ako okay, ayoko na mag-med. Gusto ko mag-research. Gusto ko maging scientist talaga. In the lab, full on, talagang in the field of science and not med. And then, so ayun, nag-chem ako. And then, ang thesis ko nun is org chem. And then, naisip ko sana mag-masters din ng org chem sa, like, MS Chem talaga. Pero, parang, there was something missing in the world of just pure chemistry. And then, may kilala ako na nag-MS sa MSI, sa Marine Science. Tapos nakita ko, nagpapaturo siya sa akin, paano itong mga reactions ako sa akin? Sabi, bakit org chem kayo sa MS Marine Science? So parang parang gusto ko naman, ako rin naman, I want to enter that world too. Kaya napadpad din ako sa geochemistry side ng MS Marine Science. So, lagi ko itong sinasabi, like, I don't think a lot of people can say that they're living their childhood dream, and me being a scientist right now, I'm living my childhood dream. Kaya sobrang, I think my little self is sobrang proud of myself right now. Thank you, contestant number 2. Hindi, pero ayun. Parang lahat nga med. Oo. Bet ka din ba? Mamaya ako, si Paul muna. Kasi parang, lahat med. So, oh my God. Natawa ako dun sa organic chemistry na binanggit ni Iris. Nagka-war flashbacks ako sa organic chemistry. Alam niyo ba yun? Nakailang charot. Nakadalawang takes ako yun eh. Oo nga pala. Kasi wala sa JOL, di ba? Sa undergrad ng JOL. Oo. So, kailangan kayong kumuha ng back subject sa marine science. O nga, no? Ayun. So, anyway, sige, Paul, ikaw muna. Ay, nasa dito. Ako, hindi ko pinangarap maging doktor. Pero, interested na ako sa science, bata pa. Sorry. Interested ka sa science? Interested na ako sa science sa bata pa kasi mahilig din ako manood ng yung Sineskwela, Discovery Channel, National Geographic Channel. May cable si Paul. Oo, nung time pa nga na yun, yung pinangarap ko, archaeology. Kasi madaming shows dati sa National Geographic yung pinupuntahan nila yung mga pyramids, mga ganun. Ancient Egypt yung topic. So, ayun. Pero, hindi lang naman archaeology yung naging hilig ko dati. Naging interested din ako sa mga, mga robots, ganun. Kasi mahilig ako manood ng Jimmy Neutron, Power Rangers, ganun. Actually, madami akong pangarap. Interested ako sa mga science subjects dati. Kasi nga nung bata tayo, madaming mga ganung shows. Dagdag mo pa nauso yung Encarta nung bata tayo, di ba? Yung mga Encarta kids, may games pa yun eh. So ayun, kaya bata pa mahilig na ako sa science. Tapos mas na-reinforce lang siya nung nag-high school. Kasi sa Pisay ako nag-high school. And then, required sa amin mag-pursue ng STEM career. Ay, oo nga pala. Dung nag-upcut, yung pinili ko nun, Electronics and Communications Engineering, tsaka Electrical Engineering. So, yun yung second choice ko.
Well, nakapasa naman ako dun sa sa first choice na ECE. Pero kasi 'di ba yun, hindi ko alam kung ganun pa rin siya ngayon. Pero dati kasi 'di ba ini-email nila pinapadala nila yung results. Mm. Tapos may ifi-fill up ka na form tapos ise-send mo pabalik sa UP, 'di ba? Tapos may question dun kung Mm. gusto mo pa bang tumuloy sa napasahan mo na program or gusto mo mag-shift sa ibang program. Mm. So yung nangyari dun, hindi ako tumuloy sa ECE, nag-geology ako. Yung reasoning naman dun, wala kasing nag-geology sa batch namin. So, So yun, may mga nag-engineering, walang nag-geology. So yun, naisipan ko, try ko kaya maiba. So yun, nag-geology na ako. Tapos, ayan, eto na. Grabe. may ka pala. Kuya Oo. Paul, it's not too late to pursue archaeology. Kasi may field, di ba? Marine archaeology na parang you're using seismic to Ay, for like, oo. yung mga ganun, di ba? Wala lang. Naisip ko lang. Charot. May nakita nga ako, di ko alam kung ongoing project siya. Pero may nakita ko dati na hinahanap nila yung mga lumubog na barko ng World War II. Mga Gamit ganun. yung mga sonar. Meron nga yung mga docu sa National Geographic. Yung Drain the Oceans. Kung familiar kayo, wala lang. Charot. Masaya lang sa panoorin. Natawa ko, parang Ano yun? pinagsama Drain mo the yung... Ocean? Drain the Ocean. Maganda siya. Hindi Maganda siya ako. na Di ba? Meron sa YouTube. Like full Meron sa episodes. Like full episodes. 40 minutes long. Yan, ganun siya. Natawa ako dun sa pinagsama mo yung National Geographic tsaka Jurassic Park. Sorry. Oo nga naman. Ay, charot. Pero pwede naman. Ayan. So, Ayun, ikaw na yung last. ako na ba? Okay, bakit ba ako napunta dito? Gusto ko kasi talagang Char. Hindi, pero promise. Hindi. Nung bata ako, gusto ko talaga mag-artista as in. Kaya lang, syempre, from the province, hindi naman ganun kataas yung opportunity ma-scout as a star magic artist. Sure. Hindi kasi, panahon yun ng going bulilit eh. So, syempre, parang, hala, bakit may bata na nasa TV? Ganyan. So, parang, okay, hindi magpupush through tong pagiging artista, might as well go to another path. Pero, ayun, ever since bata pa din ako, ayun, mahilig na rin talaga ako sa science. So, gaya ninyo, nanonood din ako before ng sineskwela. Math-tinik, hindi masyado kasi puro math, puro numbers. Diba? Pero yun, sineskwela. And then, yun tulad ni Drew, meron din kaming encyclopedia sa bahay, like volumes worth, na to make it easier when it comes to doing mga reports. Yun yung ginagawa kong reference. Tapos, hanggang sa mag-high school, tapos, ayan na, 4th year na, wala po kaming senior high school, so compute nyo na lang yung edad namin. Nung mag-high school, 4th year high school, kailangan na mag-decide kung ano yung course. Actually, first choice ko was chemical engineering. Pero kasi mainly dahil sabi ng tatay ko, andyan yung pera. Pero syempre, I mean, yun talaga Scam kasi ang naman goal. Scam naman, parang lahat naman scam. Diba? Parang lahat pag sinabing STEM. Hindi, pero ayun, kailangan natin ng maraming STEM. Segue. Ayun, chemical engineering, hindi ako nakapasa. But my second choice was chemistry. So, the dilemma back then was, paano ako mag-aaral? So, wala kaming pera. Buti na lang, nakapasa ako ng DOST. DOST na
RA 7687 na scholarship. So, full scholarship. So, okay na. Set na ako. May pang-tuition na ako. May school na ako ng college. Sunod na problem, sabi ng nanay ko, parang ang nakalagay kasi dun sa contract was 7,000 lang yung mababawas sa tuition. Parang kasi, syempre, hindi pa ganun kabilis ang internet. My God, I sound old. Dial up pa ba to? Hindi pa rin. Nabutan naman namin yung dial up connection na yan. Pero ayun, hindi pa ganun kabilis yung internet sa probinsya. So hindi namin ma-cross-check kung tama ba. All we have was a piece of paper saying na nakapasa ka ng scholarship, walang fine print. So, back up kami ngayon. Kasi nakapasa rin ako sa PUP, Polytechnic University of the Philippines, chemistry din. So, okay, sure ako doon na yung 7,000 ko, papasok, mako-cover niya yung tuition ko, may sobra pa. So, parang yun yung thinking. Okay, sige, yung 7,000 bibigay sa akin, may sukli pa ako, baon ko na. So, at that time, okay, syempre bata ka, di ba? Pag nakatuon ka sa isang bagay, andun na yung, yung attention mo the whole time, ayaw mo nang baguhin. Nag-away kami ng nanay ko kasi nalaman niya na yung DOST na kapag sa UP ako nag-aral, subsidized lahat. Wala akong babayaran na tuition. So, sabi ng nanay ko, anak, mag-UP ka na. Sabi ko, hindi. Gusto ko PUP, andun na yung mga friends ko. As in, nag-away talaga kami. But at the end of the day, nanay ko pa rin nasunod. Sa UP ako nag-aral. And then, syempre, coming from high school setting na feeling mo ang tali-talino mo. Ganyan. Shucks, nakapasa ako ng UP. Ganyan. Pagdating mo ng first exam talaga, ang bobo mo talaga. Ayun talaga. Pero, I think, the thing that pushed me to pursue a career in science is may parang hindi nauubusan yung curious self ko ng passion. Parang, ay anong meron dito? Anong gusto ko malaman about dito? Tsaka, syempre, galing sa probinsya, may mga fake news. Kahit naman noon, may fake news niya, di ba? Mas malala lang talaga ngayon. Pero, like, yung urge na i-correct mo yung mga kamag-anak mo na parang, hindi po yan yung tama, ito po yung tama, ganyan. So parang yun din yung nag-push sa akin. Until, tapos ako ng chem, kapag boards, bakit ako nag-masters? Hindi ko rin alam. Siguro bored. Bakit ba tayo nag-graduate school? Diyos ko, sana naggupit na lang din ako ng bangs, diba? Kasi bored. Pero, ayun, feeling ko kasi din parang, tulad ni Iris, after graduating ng chem, parang may kulang. Hindi ko nakita yung sarili ko as pure na chem, yung career. Na parang, I want it to be applied into something else. And then I went into marine science kasi sabi ko, lumakos ko tabing dagat, sisiw yan, ganyan. Tapos, hindi ako marunong lumangoy. Pero, ayun, I mean, hindi naman required marunong ka lumangoy pag MS Marine Science. Doon ka na matututo. Oo, doon ka na. Itatapong ka sa malalim. Hindi, pero yun. Oo. Pero yun, marine science, I entered marine biotech kasi nasa natural product field ako nung chem. So, ang yung parang path ko was marine biotech. Tapos na-realize ko hindi siya para sa akin. So, nag-change ako ng major. Nag-physical sciences ako, more on oceanography. Doon ko siya na-enjoy, actually. Tapos parang, oh my God, GeoOsh. Yun yung isa sa mga pinaka-paborito kong subject ng masters kasi ang galing magturo ni Sir Ando. Mm-mm. I mean,
hands down. Tsaka yung way niya ng pakikip ng pagtuturo was to, sinisimplify niya. 'Di ba? So, ayun. Siguro parang okay. Geochem na ako. Kasi parang at nung nandun tayo, biglang nag-boom yung interdisciplinary na mga fields. Na parang hindi ka magsistick sa isang field. Pwede kang mag-branch out na parang pwede mong itap lahat ng fields na pwede mong itap. And that's what I love about the current trend in science right now. Kasi it's multidisciplinary. Na lahat pwede mong matouch. And I want to touch as many people. Ay, mali. Bakit po? Okay, erase. That's parang I want to mali siya pakinggan. Okay, erase. I want to learn more without sacrificing the fact na gusto ko lang na hindi ka makakahon sa isang field. So ayun. Ang emotional naman ng journey ni Oo nga. Eric. It comes with age. Char. Talagang pinupush mo na matanda na tayo, no? Hindi, sige. Aamin na po ako. Ako po yung pinakamatanda sa aming 5. May mga shared experiences naman kami tulad ng mga mabagal na internet nung unang panahon. Yes. Dial-up pa. Nung wala pang social media, ganyan siya. MySpace pa. Tapos Friendster. Hello sa mga panahon Gen Z. na nagsisimula pa lang yung Facebook. Yung ginagawa sa Twitter ngayon, yun yung ginagawa sa Facebook dati. Yes. Doon nagra-rant. Yun, magra-rant ka, magpo-post ka about sobrang random. Yung kain muna ako, ganun. Who would have thought, no? Facebook would grow. Anyway, sige, move on tayo sa next question. Siguro kay Paul muna tayo. So, paano mo sinimulan yung Marine and Earth Science Learning Hub? Yung one word lang dyan, board. Dapat nagupit ka din ng bangs. Yung nangyari kasi dyan, hindi ko na matandaan anong exact months. Pero natanggap ako po sa MEXT scholarship. So yun yung Japanese government na scholarship para mag-aral sa Japan. Tapos dapat yung punta ko dito sa Japan December 2020. Pero parang 2 weeks yata. 2 weeks before nung flight ay tawag nito? Na-cancel yung flight dahil yun yung time na nagkaroon ng Omicron surge. Nung COVID. So nag-issue ng travel ban yung Japan. Yung mga pupunta dapat dito sa Japan nung December, lahat yun na-cancel. Tapos ayun, so hindi ko alam ano nang gagawin ko kasi na yun kasi nakaplan na 'di ba naaalis nung December. So nag-resign na ako nun sa work kasi nga yun na yung yun na yung timeline. December aalis ako. So nung na-cancel, wala akong magawa sa boarding house. Naisipan ko, what if gumawa ako ng channel? Kasi nga madaming nagsusulputan na channel nung pandemic. Hindi naman ako interesting mag-vlog ng daily ko na buhay. Wala akong ibang topic na alam. So ayun, ginawa ko yung Marine Art Science na channel. At hindi ko in-expect na lalaki siya ng ganito in a few years. January yan ginawa. So 2-point-something years na. Malapit na mag 3 years. January 2021 yun, no? If I'm not mistaken. 2022. January 2022. 2022. Ano na? 2 years mahigit na. 2 year and a half.
Tapos, So- ano ba yung next na nangyari? Hindi sabay na ginawa yung para sa mga nakikinig na nanonood, hindi sabay ginawa yung Marine Earth Science at itong podcast. Yes. Yung podcast nangyari siya around October na Last yata. year. Basta may may delay. October 2022? Kung Hindi, tama last year, pagkaalala ko. 2023. Ay, tama. Last year pala. Last year. Tama. Last year. Ayan. Ayun. So, after magawa ni Paul, ang isa sa mga unang member ng group is Jam. So, paano ka nasali, Jam? Bukod sa mag-asawa kayo. Nagulat na lang Pinilit. ako. Nagulat na lang ako. Diyan na buha ko sa cover photo. Walang choice. Sabi ko kasi kay Paul, gusto ko mag-join ng PBB. Sabi ko kay Paul, gusto ko mag-join ng PBB. Sabi niya, ay, may ako dyan, may solusyon ako dyan para win-win situation tayo. Sumali ka sa Marine Earth Science para dagdag exposure. Tapos, pag may mga videos ka na, pwede ka na sumali sa PBB. Tapos, ayun. Pero hindi ako sumali sa PBB kasi hindi pa ako tapos sa thesis. Tsaka Gusto ko di lang tayo pumasok natuloy sa mag-audition. Oo nga, kasi ang busy natin. Mm-mm. Kuya, baka naman. Nag-usap kami ni Jam nung lumabas yung teaser. Sabi niya, Kuya Kit, mag-audition ka? Sabi ko, gusto ko. Sabi niya, sige, tara, sabay tayo. Tapos busy kami parehas nung audition day. Lagi nga siya Ayun. audition. Oo, Jam, gustong-gusto talaga pumasok ng PBB house. Okay, kabisado niya yata lahat ng episodes na PBB. Bago pa nakilala ni Paul si Bini Gwen, nakilala ko na si Gwen sa PBB. Pero yun, so after Jam, after ilang years? 1 year din, no? Saka kami pumasok. After 1 year. Oo. So, Ay, after ni Jam, ako yung sumunod plus Denise Haner and Tin Bantay. So kaming tatlo. Pagkatapos nung naabot yung milestone na 1,000 followers, doon namin nag-decide na i-expand yung team para hindi lang puro geology yung topics. Ayun. So, nung pumasok ako, actually, nagulat ako, may message si Paul. Sabi ni Paul, Kuya Kit, gusto mo bang sumali dun sa group namin? Sa Hindi. Yung unang message ko, open-minded ka ba? Ay, oo. Tapos, actually, kinabahan ako nun. Kasi sabi ko, nasa Japan to, tapos naabot pa rin siya ng pyramid scheme. Oo. Tapos sabi ko, okay. Tapos yun, sabi niya, gusto mo bang mag-contribute as content? Sabi ko, sige, pwede naman. Tapos yun na nag-start na parang, yun yung teaser na mga magjo-join. Diba? So, ayun. So, parang teaser and then, okay, sige, first episode. Ang una kong episode noon was yung nalulunod nga ba yung mga isda. Natawang-tawa talaga ako sa title na yun for some reason. Naalala ko na. Oo, yun yung first episode ko na parang nalulunod yung isda. Tapos hindi ko pa alam kung paano ko siya i-film. Wala, sobrang, yung pagsali ko was parang impulsive yes din yun. Pero at the same time, hindi ko siya pinagsisihan. Kasi ang saya nung, kahit busy tayong lahat, we find time. Kahit na nagkakasakit-sakit na ako, Diyos ko Lord. Ryan, Ayun. lumalaki naman yung channel. And speaking of paglaki ng channel, our newest addition, so Iris muna, paano ka nasali sa Marine and Earth Science Learning Hub? Paano nga ba? I think may time kasi you were here sa namin, sa place namin.
So, nag-uusapan mo lang. Mm-mm. And then, I think kakatapos ka lang din kasi nun ng Miss Earth ng 2023. Siguro naghanap naman din ako ng bagong venture into Taicom, ganun. So, I begged. Can I please? Hindi, tsaka kasi 'di ba gumagawa ka ng ano before, ng mga science-related stuff habang nagmi-Miss Earth ka. Yun yung Oo. content mo. So, sabi, at least pwede siya mo-continue through another channel. Ayun. Hindi yung personal lang sa IG ko. Ayun. Para pala tayong Actually, kulto. Like, we recruited each other. Ano tayo networking scam? Hindi po kami scam. So ayan, so Drew, ikaw, paano ka nasali sa Marine Earth Science Learning Hub? Ano nga, nagkape lang kami. Kakaalis ko lang nun sa previous, January lang to like January ba? Or Feb? Basta parang January kakaalis yata. ko sa previous work ko. Tapos syempre, wala masyadong gagawin eh. Tinatapos ko lang yung thesis ko. Essentially, yun lang yung ginagawa ko. Tapos, ayun, nag-yes lang ako. Parang, medyo nailang lang ako kasi parang kailangan gumawa ng reels. Sobrang camera shy ako. Like, kunyari, hindi ako masyadong ma-selfie. Alam mo yan, parang nahiya kasi talaga ako. Like, pero, ayun. So, ayun, kaya ako, so ngayon, tinatry kong i-overcome yung ganong fear with this endeavor. And at the same time, parang sharing science to the people para maraming ma-inspire pumunta sa science and ma-correct yung mga misinformation when it comes to, in relation to our fields, ganyan. Ano ba yung alam ng masa versus ano ba yung sinasabi ng mga pag-aaral, parang ganun. Ayun, para lang ma-connect yung mga yun. So, ayun. So, nasali ako dahil sa kape. Charot. Uy, pero in fairness yung ano mo, I mean, hindi ka na as camera shy as before. Like, you can see improvement. Thank you po. Ayun. So, and si Iris din actually. As people din, parang we're trying to improve din ourselves. Charot. So that we can be better communicators. Wow. Ganun. Charot. Yes. Thank you, candidate. Isa lang yung tanong. Charot. Hindi, actually, yun nga. I mean, all of us actually has improved dramatically. All of us improved a lot. Like, kapag babalikan mo yung first video ng bawat isa sa atin, like, ang laki na ng improvement natin from that. And I'm very, very proud of us. Well, naiyak. Dati nga, nung yung mga first few videos, nung, pinakasimula pa lang nung Marine Earth Science, AI voice pa nga yung ginagamit ko eh. Oh. Ay, oo. AI voice, tapos may animation lang yan, di ba? Tapos na-realize ko na, sa panahon ngayon, di ba, lumalakas yung mga AI content. Kailangan nating mas ma-distinguish yung sarili natin na hindi tayo katulad ng mga scammer na AI content creators. Scammer. Yeah. Kaya yan. Actually. Mas okay din na pinapakita natin yung mukha natin. Speaking of AI, hindi siya always good no? Parang AI. It can help, pero up to some extent lang. Hindi talaga siya. Yes. Dapat purely ginagamit without anything else. Ayun. Charot. Mga nag-rant na about AI. Charot! Biktima ng AI si Drew. Biktima ng AI. Charot. So, since nandun na rin naman tayo sa topic ng content creation, kumusta naman so far ang paggawa ng content? So, Iris, ikaw muna. Ano siya medyo, may challenge talaga kasi kailangan
since yun nga, hindi tayo AI, kailangan medyo relatable siya, may human aspect. Tapos, since Philippine-based tayong channel, maigi dun na ma-relate dun sa Philippines yung topics na, yung mga short reels na ginagawa natin. And you'd think, di ba, ang daming topics about the Philippines, ganyan, especially being an archipelagic country. Pero, yung, parang, it's one thing na mag-iisip ka ng script. It's another thing na mag-edit ka pa ng video. So, talagang, it's an art. Yes. Ayun. It's an art. Okay. Ano pa ano din eh. Kailangan mo pang aralin din yung yung pag-edit ng sound. Oo. I think kailangan mo na rin pala maging meme lord sa lineup. Hindi, tsaka thank you CapCut talaga. Oo. Sobrang Buti na lang may CapCut. padali yung buhay. Oo, ang dali ng buhay. Hindi po to paid promotion. Pero CapCut baka naman Oo, baka CapCut naman. baka naman. Nung nag-start pa ako gumawa ng reels, parang ang gamit ko ng Canva. Tapos ako, CapCut kasi nga sinuggest din ako yun. At saka ni Jom. Wala. Easy. Charot. Ikaw naman, Drew, kumusta ang paggawa ng content so far? Well, mahirap. Gaya ng sabi ni Iris, mahirap talaga siya. Like, kasi parang na-force ka na maging one-man team. Parang ganon. Per reel na ginagawa mo. Kasi kapag, para sa mga viewers, charot, pag gumagawa kami ng reels, parang, like, individual yun. Parang kami pumipili ng topic, kami nagsusulat ng script, kami mag-record ng video, and then kami yung mag-edit. So, parang medyo, mahaba talaga siyang process. It takes a day or two, ganyan. So, ayun. And yung pinakamahirap siguro is yung pag-fact check talaga. Kasi parang, and yung pag-fact check and parang pag-transform dun sa very scientific, very hindi layman na study into something that can be absorbed by the public more easily. Ayun. Ayun. Done in a very medyo entertaining na hindi boring na way. So, yan. Kaya nga sinabi ni Iris, mahirap talaga siya. Pero, kinakaya. Tsaka I mean, when we do our contents, parang kasi talaga, nahihirapan din tayo in a way pag-isip ng topic. Kasi ano pang hindi available? Anong hindi pa napapag-usapan? Anong hindi pa na-discuss? Ano yung malabo pa sa paningin ng audience? And yun yung ang hirap, yun yung matagal, actually. Kasi and at when the it same comes... Sige. At the same time, parang kailangan relevant. Ganyan. Relevant siya sa mga tao. So, parang after mo maisip yung idea, medyo madali na kasi yung script kasi you just need to find a reference that's reliable and then your facts are there. Madali mo na masusulat yung gusto mong sabihin. Pero yung topic talaga doon ako nahihirap. Diba? Yeah. Oo. But anyway, we get by naman. Ikaw naman, Jam, kumusta? Si Paul yung iuhuli ko kasi meme lord si Paul. Nag-enjoy siya sa mga paggawa. Siya ang taga-save. Nakita niyo doon. Savior. Charot. Kapag wala tayong napopost, meme will save the day. The meme will save the day. Ayun, so it's Jam. hard din. It's mahirap. Oh my God. Yeah. Ay, naalala ko yung first video ko nun, yung tawilis. Yung nakakain ka na ba ng tawilis? Tapos, ano ba yun? Like, sinimulan ko sa i-record ng 11 p.m. Sabi ko, okay lang, like, ito na yung last task ko for the day, or 11 p.m. Tapos after this, patutulog na ako. Someone's calling. Ayun. Tapos, natapos ako, hulaan nyo. 2? 5 a.m.
Oh my God. Tapos, parang iniisip ko kasi noon, dapat memorize ko yung script ko. Like, parang nausip ako nung una kasi dapat, kasi ako gumawa ng script ko, so dapat memorize ko. Tapos yun. Tapos kapag may word lang na nakalimutan ko, retake ulit ako, parang yun, na-OC ako. So, mahirap talaga gumawa ng content. Lalo na kapag hindi ka sanay magsalita. Or like, alam mo yun? Like, sana nababasa niyo na lang yung utak ko para hindi na ako magsalita. Like, for introverts like us ni Drew. Pero for Kuya Keith na super extrovert. Grabe yung super. Hindi naman, sakto Ay. lang. Superman. Pero hindi ko talaga makalimutan yung isang video mo na nagsi-skincare ka. Ay, yeah. Oh my gosh, yun pa. Ito kasi. Sabi kasi ni Paul, sabi ko kasi nun kay Paul, ay, ako na mag-video. Pagod na ako. Blah, blah, blah. Sabi ko, tsaka, like, hindi ko nakaya na mag-pretend na machika home person. Tapos sabi niya, do what you love. Oh my gosh, do what I love. Skincare it is then. Yun talaga yung rurok. Sabi ko, oh my God, Jam. Nag-skincare habang nag-e-explain. Ano yung topic mo nun? Basta, nag-skincare ka, gaganong-ganong ka. Pero may mga ganong genre din naman talaga ng content, di ba? Yung nag-skincare. Oo. Pero yung kinekwento nila, mga horror stories. Or crime stories. Parang ginawa wala din pa akong yata meme ni Paul nun. Wala pa yata yung Ano? nag-success na nag-skincare pero science naman yung kinekwento niya. Puro mga horror at crime stories. Your makeup, ganyan. Parang, Subukan mo kaya ulit, Jam. Oo nga. Isa pa lang naman nagagawa mo na video na yun, ganyan. yun yung genre mo. Ay. O syempre, ang ating meme lord, Paul. So, kumusta ang paggawa ng content on your end? Salamat sa mga blooms na nanonood. Lalo na dun sa last 2 videos. Pero, Oo, ayun. grabe. Ano ba? Well, medyo mahirap siya ngayon kasi nasa final year na ako ng PhD. So, dapat kailangan ko na mag-focus sa pagsusulat ng thesis ko. So, hinati ko yung oras sa pagsusulat ng thesis and pagsusulat ng mga script ko. At pag-edit ng video, pag-edit ng podcast. Ayan, mahirap din. Kaya, manood kayo guys, makinig ng namin, mga videos para Wait. ma-monetize din namin, help out struggling Science. financially struggling scientists Don't fund and us. graduate students. Please fund us. Sa YouTube kayo manood para may ads. Nag-promote. Oo nga. Ay, actually, Diba? both. Actually, may meron din yata option na ganun sa Facebook. Pero magkaiba yung requirements ng Facebook at YouTube. Ayan. So, after yan, sa ating mga usap-usap ng content, syempre, ano naman yung mga dream research or collab natin? Wala lang, para out of the blue, parang gusto ko makatrabaho si ganito. Si Sharon Cuneta. Ay, dream collab yung yung Beanie. Oh. Dream collab. Ay, Beanie. may pitch ako diyan. Kasi 'di ba kung titingnan niyo yung yung Spotify podcast. Yung mga top podcast sa Pilipinas, meron doon Beanie, yung podcast ng mga walang jowa. Oh. What if mag-collab tayo sa kanila? Love Life or Love Life? Oh. Hello, Bawal Beanie. sila magka-love life eh. Ni Derek Loren. Ay, nako. Baka kailangan muna natin mag-audition sa PBB. Ay.
Sabi ko na dapat tinuloy namin ni Jam mag-audition sa PBB. Ay, na-disconnect si Jam. Mm-mm. Ay, ikaw Iris? What's your dream research or dream collab? Feeling ko pag sinabi ko talaga yung like, what's in my heart, medyo ang corny. Kasi ang dream collab ko talaga is makakollab si Bill, yung boyfriend ko. Oh. Kaya kasi, siya yung sinasabi ko kanina na yung nag-MS sa Marine Sciences. Tapos nainggit ako sa research niya. Kaya ako napapunta sa MSI. So, syempre, sana in the future, kung if ever maging doctor din kami pareho, sana may collaboration kami or may makatayo kami ng sariling lab or something na gano'n. So, yun yung dream ko. Oh. Pero yeah, I mean, it's valid. It's not corny. Okay. It's actually very sweet. Sobrang sweet nan. I mean, who would not want to work with your significant other? Di ba, Paul? Oo nga naman. Well, sa geology din naman kami nagkakilala ni Jam. BS Geology, Pero- tapos kay Sir Ando kami nag-masters. Pero hindi si Jam ang dream collab mo. Ay, oh my God. Ikaw, Drew, what's your dream research or dream collab? Ano na kasi, lifetime na yan lifetime na yung collab namin eh. Asa si Jam? Grabe Asan si talaga Jam? matchmaker si Sir Ando, no? Charot. Ikaw naman, Drew, what's your dream research or dream collab? Dream collab, parang wala. Charot, wala pa akong plano ko. Wala pa po akong plano sa... Anyway, joke lang. Siguro dream research. Well, parang ngayon kasi, ang dami nang lumalabas na interdisciplinary, ganun, na parang halo ng social science yung mga ginagawa na very STEM, mga ganyan. So, ayun, parang mga along those lines yung gusto kong gawin na parang to work with a social scientist para malaman kung bakit ganun yung nangyayari sa isang area. So, yung thesis ko kasi parang shoreline change, di ba? Ganyan. Tapos, parang, so anong behavior ng mga tao in response to that change? Paano nagbabago yung buhay nila? Or, ano yung parang, ambag nila? Parang ganun. Kung bakit nangyayari yung ganun, kung yung ganung change, kung meron man, kung meron mang erosion or meron mang, or nagbi-build man, or nag-expand yung beach, parang anong, dahil may ano ba yun, parang anthropogenic factor, parang ganyan. Wala lang, parang, hindi ko alam kung viable yung naisip ko, pero wala lang, ang interesting lang, ng mga ganun. Kasi nung college, di ba, parang required tayo ng mga humanities courses, ganyan, which is very helpful siya. Ang mga GEs, it really does turn you into a more well-rounded person, ganyan, na parang, so yun, mga ganun yung gusto kong gawin. Along those lines. Hindi pa ako sure. Charot. Ayun. Very serve the people talaga si Drew. Oo nga. Oo nga eh. No. Trying. Sorry, na-shy na ako. Na-shy bigla. Na-awkward na ako. Sorry. Sa oras na tayo nag-uusap, naiiyak ka pa. Ilang pa rin siya. Girl, tayo lang. Sorry. Okay lang yan. Hindi, parang siya na talaga siya no? Parang binigwin talaga, tahimik lang. Okay, Jam, ikaw, ano ang dream research or dream collab mo? Dream collab ko or dream research with gusto ko maka-work or with European Space Agency or NASA kasi may mga remote sensing sila na sa marine. So yun. Space agencies.
Galing. Okay, Ayaw mo sa okay. PhilSA? Char. Pwede naman, Sir Ariel. Okay. So, ako naman, ang dream research ko talaga is to have a research sa hometown ko. Kasi yun nga, nabanggit ko kanina, lumaki ako sa tabing dagat and that dagat is actually may nakatayong mga power plants. If familiar kayo dun sa Semcalaca Power Plant, nasa amin yun, and it's a coal-fired thermal power plant. So, over the years kasi napansin ko na nagde-deteriorate yung water quality. So, yun talaga yung dream ko na research. Makagkaroon ako ng research mainly dun sa town ko. So, yun. Ay, kamusta yung fishbowl project mo? Sa fishbowl project ay end ng project ng end of July. So, hindi pa kami tapos. Ang witty talaga ng mga pangalan ng projects mo. Grabe. Fishbowl. Oo. Ano ba yung first, yun yung first project mo? Yes, si Fishbowl Project ang leader. first project ko na project leader ako. Marami pang nakapila actually. Alam ni Iris, nabanggit ko sa kanya yung ibang pangalan. So, may nakapila akong Betamax. Ikyam naman. May nakapila akong Betamax, may nakapila akong Isaw. Nag-aanap lang ako ng time at saka funding agency. Pero yun. Neon balls. What? Neon balls. Hoy, may kwek-kwek na eh. May kwek-kwek na kasi. Hindi kaya nga, ikaw yung English version. Ikaw yung Konyo version. English version. Neon balls. Neon balls. Ayan, so next question tayo. Ito, medyo controversial. Uy, controversial. Ano ang pet peeve nyo sa research? Ayan, pet peeve. Sige, Ano ba? Anong pet peeve? give time. Pet peeve, parang ano yung... Wait. Ikaw Ang muna, pet- Kuya Keith, para may idea. So parang yung pet peeve is something that irritates you na paulit-ulit na napapansin mo. Halimbawa, parang pet peeve mo yung nagne-nail bite. Pag nakakita ka na may nagne-nail bite, naiirita ka or what. Parang ganun. May strong negative emotions ka towards that action. Wow! Really? Encyclopedia. Bigla eh. Research. Sa research, pet peeve sa research. Sige, mauna ako. So, ang main pet peeve ko sa research ay yung hindi nagpapalit ng Damit. hindi. More on grammar yung pet peeve ko. Yung halimbawa, 'di ba, pag proposal, naka-future tense ka. Tapos kapag thesis na, naka-past tense ka. Sorry sa mga students ko na nakikinig, pero kayo to. Pag pinasa na kasi yung thesis, nire-retain nila yung future tense sa ilang sections. So yun yung pet peeve ko na parang, oh my God, tapos mo na tong gawin, ba't naka-future tense ka pa din? So parang ganun. Grammar, more on grammar. Plus, yung isa ko pang pet peeve is pag mali yung pag-type or pagsulat ng scientific name. Hindi naka-italicize, mali yung capitalization. Tapos hinahayaan na lang nila yung autocorrect sa word na, halimbawa, Rhizopora apiculata. Pag nag-autocorrect kasi si word, naging apiculate siya. So hindi nila binabago, nire-retain nila as is. So parang ako, nagigigil ako. Oh, sige, Pero, sino next? paano mo ba yun chinecheck na piniprint ng students tapos binabasa mo or soft copy siya like yung PDF yung binabasa mo? Ako yung yung soft copy kasi ang sayang sa papel kasi lalo na pag 50 pages.
mas gusto ko siya na soft copy. Nasasayangan talaga ako sa papel kasi at the end, hindi din naman yun yung final kasi alam kong marami pang edit sa mangyayari. So, mas okay sa akin yung soft copy. Gets. Okay. Ayun. So, sinong next? Pet peeve. Sinong meron ng naisip? Ayan, si Drew. Parang unethical na paggamit ng AI sa research. Yung, alam mo yun, yung parang gagamitin mo si ChatGPT para siya yung mag-isip for you. Na parang itatype mo yung question, tapos kung ano yung i-generate niya na sagot, yun na yung ilalagay mo sa papel. Tapos, hindi mo na siya i-edit, hindi mo siya i-replace, hindi mo siya i-fact check. Like, sobrang, bakit? Like, nawala na yung sense of like learning something new or like working on something new. Parang yung essence of research na parang it could, kasi di ba AI could help you naman na mag-brainstorm, ganyan. Pero hindi mo siya gagamitin na siya yung susulat ng papel mo or siya yung mag-iisip for you. Parang ganun. Yeah. So, ayun. Parang hinay-hinay lang tayo mga best sa paggamit ng AI. Ayan. So, sa mga kids, ang AI ay tool, hindi siya ang mag-iisip for you. Yes. That is true. Okay. So, sinong next? Sino meron na? I think ako meron. Yung, Sige, yung Iris. sa pag nagpe-present, yung sa presentation, pag sobrang yung walang masyadong creativity yung presentation. So parang alam mo yung Guilty ata ako dyan Plain background lang ako yung sobrang monotonous pa nung kasi parang syempre it's a lot of information overload. So syempre in a way kailangan mo rin naman i-present in a way na medyo engaging siya para maka-learn din naman yung ibang tao, yung mga nakikinig sa'yo, hindi yung papahirapan mo pa yung mga makikinig na kailangan mag-adjust sila sa'yo. Parang you're supposed to adjust to your audience. Parang gano'n. Ayun. Oo nga naman. Pero, ayun, marami kasing ganyan eh. Guilty na guilty ako dyan plain background, black text, tapos may isang picture lang doon. Pero I think nag-improve naman. Kasi, okay din yung mentor namin na parang more of like, tinuruan niya kami na magkwento, ganyan. Which is, amazing na natuto rin naman kami. Pero mahirap din naman talaga to be a good presenter. So, gets ko yun. It's a skill talaga. Yeah. Kailangan mo siyang practicein talaga. Ayan, so yung mga nakikinig natin ng mga estudyante na magpo-propose or magpe-present ng thesis, mag-practice kayo, utang na loob talaga. Nag-mission. Naging ranting session para sa mga estudyante. Hindi dapat yung parang gagawin mo yung PowerPoint the night before, tapos di mo na oh my God, talaga. Pag-gising mo, present agad, gano'n. Man, malalost ka at some point. Ikaw din yung mahirapan actually. Hindi lang yung audience mo. Right? Yes. Paul, Ayun, Jam. Ako na yung next. Ako naman, sige, kapag nababasa ko sa manuscript yung the proponents did this blah 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 blah. Yung naka-third, ba tawag doon? Third person view. Third person. Oo. Kasi sa high school yata ganun yung tinuturo eh. Pero pagdating mo sa actual na yung mga pinapublish na, discouraged yung ganun eh. First person yung pagsusulat eh. Like we conducted this blah 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 blah. We compared this with that. Hindi na siya the researchers, the proponents, kung ano. Basta naka-first person na siya pag sinulat mo. Oo. Oo nga, no. Sobrang weird talaga magbasa ng the researchers have concluded. Sino yung researchers? Hindi ba kayo yun? Baka mga thesis na binili.
Ay, oh my God. Oh my Oh. God, sobrang laking issue nun actually, no? Oo. That's a topic for another time. That's a topic for Oo. another time. Kasi, feeling ko isang oras pa ulit tayo kapag yan yung naging Oo topic nga. natin. Kasi malala talaga siya. Sobra. Ikaw, Jam, pet peeve. Siguro yung mga dramatic words. Yung mga the result of this study will intensively help the chu. Alam mo yun? Or kaya yung mga synonyms. Yung mga thesaurus lahat ng English word. Actually. May Kapag kilala magkasulat- akong ganyan. Parang feeling ko dapat the simpler the better. And parang kapag magsusulat ka rin kasi ng research article, di ba, parang hindi ka pwedeng parang sobrang sure. Emotional. Parang Ay, dapat oo. parang may konting Room for for future studies to come in and change what you said, parang ganun. Yeah. So ganun naman yung science nagbabago siya through time. Ayun. Walang perfect na science, guys. Mga listeners. There's no perfect science and walang permanent sa world except change. So lahat yan nababago. Lalim na. And we build upon each other's work. Well, True. that's how science is done. Well, I mean, Yes. Char. dami kong eme. Okay. So, after pet peeves, let's talk about our memorable experiences while doing research. So, the good, the bad, and the ugly. Pwede ako. Sige, Paul. Go. Yung good, kasi nasa marine sciences tayo, madaming fieldwork. So, nakakapunta tayo kung saan-saan. Tapos, kadalasan sa mga study sites natin, tawag nito, mga tourist attraction. Like, yung mga coral reefs, mangrove forest, seagrass areas, ganon. So, kapag lunch break, for example, meron tayong, rest and recreation. So, tapos mag-skin diving ka lang, kakain ng mabilis, tapos skin diving. Tapos pagka 1 p.m. resume fieldwork. So, ayan, enjoy yung mga fieldwork dahil sa mga ganong moments. Yung ugly, parang paulit-ulit naman na to siguro na nasabi ng mga previous na guests. Yung, syempre, like yung mga requirements. For example, sa pag-reimburse ng mga gastos, may madaming mga justifications. Minsan, Paperwork talaga. minsan walang sense. Alam mo yun, yung hanapan ka ng justification bakit ka nag-taxi pauwi galing sa airport. Hindi ko makalimutan yung Bumiyahe ako na maleta gabi na. Anong Yung expect mo sa akin? yung hanapan ka ng justification ba't kailangan mong magbangka. I can't sleep. Charot. Meron pa kami, parang justification bakit kailangan yung kumuha ng extra mattress. Mattress? Oh. Sa hotel, kasi nakaano siya. Okay. Yung hotel, nilinya niya talaga. So na-question kami ni accounting. Binalik yung resibo. I-justify daw namin ba't may extra mattress. Aba, nagtatlo po kami nagkasya para sa isahan na room. Para makatipid, di ba? Para po kailangan. Nakakainis. Mas mura na nga yan kaysa mag-book pa ng isa pang kwarto eh. Meron ka ng good, meron ka ng ugly, Paul. Yung bad. Bad? Siguro lang, mga konting aberya sa field. Like, biglang hindi gumana yung equipment. Bigla kang naging sisik. At, nakatulog na lang dun sa bangka. Ayun, yun lang siguro. Kasi, na-enjoy ko naman lahat ng fieldworks. Yeah.
Parang same lang din sa akin nung kay Paul. Feeling ko same tayo lahat ng Kopyahan pala ng daw. good and ugly. Like the admin works, yung ugly. Tapos the good is at saka yung sa good ko din pala is you get to communicate with the people. Like kapag nasa field work, parang makikipagkwentuhan ka with them. Tapos may mga stuff na matututunan ka from them, from their stories na nawala sa literature. Ganun. So, Parang Tapos, first hand. Maging friends din kayo, eventually, ganyan. Oo, Oo. friends sa Facebook. Tapos minsan maging jowa mo, tsaka Wow! wala pa naman gano'n nangyari. From experience ba yan? Oh my God, Drew, nagda-drop na. Hindi. Gayahin mo yung meme na, oo, joke lang. Maki-insert na lang yung dun sa game. Siguro yung rin, pag-figure out yung trial and error ng research mismo. Parang I think it's kind of, wala magkasabi sa'yo kung anong gagawin mo Parang i-research mo siya lahat. Tapos parang yung mga methods din, hindi mo siya susundan like point by point. Depende rin sa dito na meron ka. Alam mo yun. So parang sobrang trial and error. And parang ang daming improv na nangyayari kapag nag-research. Ayun. Pero it's a good learning experience. Yun naman yung good. Like sobrang, it will make you grow and help you think more critically. Ganyan. So, Yeah. Copy-paste na lang. Kasi ganun din I mean, sige, medyo change. Yung good is the fact na ang dami kong nami-meet that I can learn from different types of people from all different types of backgrounds. Yeah. So, na-appreciate ko yun na from parang hindi mo malalaman like out of nowhere talaga na you'll meet this person that will teach you something so profound, ganun. Not just in research in itself, pero about life na rin. Tapos, I guess the bad is yung bureaucracy talaga parang. Yeah. Tapos pag nag-complain tayo mga scientists, sometimes falls on deaf ears. So, it seems like wala tayong magawa but to follow na lang the rules kasi wala, yun yung nakalatag para sa atin. Pero sana in the future talaga mag-improve yung system kasi ang gusto na naman talaga natin mag-research and yun yung naka-frustrate kasi like gusto mo nang mag-research, gusto mo makatulong sa bansa, gusto mo makatulong para sa mga for other people tapos daming hindrances na kailangan mong i-overcome. So it's yung mga sinasabi nyo na it's so unnecessary. Why do we have to go through this? Can't we just the science? Ayun. Tapos parang yung answer nila is like, it's been like that for so long. Parang, edi change it! Charot. Change it! Charot. May nagsabi dati parang, if it was easy, everyone would do it. Parang, ay may nagsabi ako dun sa ugly. Sige, Paul. Kapag nasira yung equipment. Kasi madalas hindi yun kasama sa budget, di ba? Oo. Kasi hindi mo naman ina-expect na masisira. Tapos lalo na yung mga specialized na equipment, walang dito sa Pilipinas. Wala yung manufacturer sa Pilipinas, kailangan mo pang ipadala abroad. So malaking headache din siya. Paano ipapaayos? Kasi kailangan pang dumaan ng isang middleman. Yung middleman, yun yung magpapamahal ng... Oo, tas procurement pa. Diyos ko, Lord. Actually, procurement. Parang naging times 3, times 2, yung gamit. Alam mo yan. So, yan. So, ako naman, ang good ko would be the research itself. Kasi, at the end of the day, when we do our research, happy place natin yun eh. Kumbaga, parang it fulfills. Ewan ko sa iba, pero ako, happy place ko dito.
Kasi parang every day you learn something new and it satisfies your curiosity na parang itutuloy mo siya at against all odds. Wow, against all. So yun yung good ko. My bad would be yung hazards na hindi covered when we do our research. Kasi at times, hindi laging maganda ang panahon kapag nag-fieldwork tayo. So may mga naalala kong instance na inabot ng bagyo habang nasa hotel, hindi nakapag-fieldwork. So that's a day lost. Tapos I remember nag-fieldwork kami sa Boracay noon. Kumukuha kami ng water sample. Tapos parang 2 to 3 liters yun ng tubig. Hinampas kami ng malaking alon na as in, buti kami malunod and all. Pag angat namin, nasa na yung sample? So yun, yung fact na minsan may mga instances na hindi covered ng insurance or hindi naman lang tayo insured when we go out on field. So I agree. Sobrang no? Parang yung nasa bangka ka, tapos nasa sobrang, as in gitna ng dagat, wala ka nang matanaw na lupa, tapos babagyuhin ka, tapos sobrang, as in ganun talaga. Tapos yung mga gamit sa taas ng barko, nalalaglag na sa, like, konti na lang nalalaglag na sa dagat, tapos tinatry mo siyang i-save kasi mahal yung mga gamit. So, parang mas nag-alala pa sa gamit niya sa buhay mo. Parang mas mahal pa yung gamit, di ba, kaysa buhay mo. Pero yun, parang, wala lang, ang unnecessary so, sobrang gets. Kasi sobrang hirap pag nasa gitna ka ng dagat. Ganun yung conditions. Yes. Hindi mo alam eh. Ito yung pinili natin buhay. Sorry. I'm so sorry. Inos na yan eh. Valid na yung tanong ni Villar, bakit ba nagpaliw ko sa research? Cynthia. So yun, for ang aking ugly would be how unempathetic science can be. Sobrang it does not hurt you to give a little kindness, lalo na halimbawa, sobrang blunt niya eh. Na parang, oh my God, it messes up with your head. It messes up with your mental health. Na parang hindi naman mahirap maging mabait or change the tone of how you say things. So yun lang. Sobrang, oo, di ba? Walang I mean, hindi naman siya required, pero, di ba, idadamay mo pa ba yung ibang tao? Sometimes it's like that. It's the sad reality. Pero kasi as young scientist, young scientist. Young pa naman. Parang kanina, sinasabi mo na matanda na tayo ah. Young My pa God, yan. yung pero yun, as young, I mean, considered pa rin naman tayong young. Pero as early career. Early career scientist. Ayan. So as early career scientist, parang sa atin kasi nakaatang yung responsibility to not be like our predecessors. Mm-hmm. So, parang ako, may mantra ako na parang I will not be I will be a better version of my advisors or of my mentors in general. Or so parang you pick the yung good, you fill the bad. Oo. Mm. Kasi yun nga, it doesn't really hurt to be more kind or to be kinder or to give out better words in terms of saying things. Because we're all on the same team here din naman. Yeah, we all want to improve the country. We all want to help. Parang rin kasi yung pressure to produce, parang alam mo yun, to publish sa academe, di ba? Publish or perish, yung mga ganun. Yeah. I think it really pushes people na maging ganun. Wala lang. Parang yung environment, I think it's something to rin.
sino ba kasi nag-impento niyang publish or perish? I mean, we have to get our science out. Kuyugin. Oo. Baka nag-perish na siya. So, ano yung mga future plans natin? Moving forward with our lives as researchers. Siguro maon na ako. So, on record to. So, may accountability. I plan on taking my PhD sometime in the next few years. Nag-ipon lang ako ng bala. Kasi syempre, kailangan mo ng publication, di ba? So, nag-iipon lang ako ng bala. Ay, nako. Gusto mo lang naman mag-research, kailangan mo pa ng kailangan mo ng patunay na nagre-research ka. Diba? Pero I Anyway, think ayun. naman, important din naman na mag-publish. Yeah. Pero yun, Put it nag-ipon pa ako ng bala. Hopefully, itong mga sacrifices na ginagawa ko would yield a paper or two sometime in the future. Pero yun yung aking future plans and At syempre, tuloy pa rin naman yung pagtuturo ko and parang ayoko na nga umalis Char. Sa pagtuturo. Paano yung pag-audition sa PBB? Ano yun? Next edition, jam. Accountability on Okay. record. Kahit PBB teams. Ano ba? PBB teams na lang. Future plans, tapusin yung PhD, and then, ano pa ba? Yun lang naman yung immediate na plan. Tapusin yung PhD, sulat yung thesis, tapusin lahat ng requirements. And then, ano ba? Palakihin din yung channel, palakihin yung community. Sana ay mas madaming students or mas madaming younger generation na magka-interest din sa science. Mm-mm. And hopefully, yung channel, itong Behind the Science podcast, yung Marine Earth Science Learning Hub, yung Liknayan podcast, yung podcast ng mga physicists, yung podcast ng kambal ko. Hopefully, makapagbigay ng inspirasyon sa next generation. In a way na, kung paano din naging inspirational yung mga shows na siniskwela, yung mga shows from National Geographic Discovery Channel. Sana maging ganun din yung channel natin sa future generations. Pero uwi ka naman, di ba? Uwi naman. Kasi parang, dyan ka na lang ba sa Japan? Yun yung pinakamalaking tanong Uwi ka ba? Uwi naman. Ngayon, parang may inatay ako na project. So, ayun. So, work muna sa labas, ganyan. Gain experience sa labas. And then eventually, baka, mag-PhD. Pero parang gusto ko munang gain ng experience sa labas for the next 5 years of my life. Nakaplano na yun. May timeline na. Charot, in my head. And at the same time, since ngayon, parang nasa limbo ako. So, sobrang so parang pahinga, ganyan. Try na mag-explore sa SciComm, ganyan. Aral mag-video edits, ganon. Kasi hindi naman ako like creatives na artsy. So parang self-improvement lang din. So, ayun. So, yan. Yun yung plan. Yung limbo, since kasi napagdaanan ko din yan Mabilis First time ko lang yan, hindi- First time ko na wala akong kailangan gawin. Oo. Sobrang nakakapanibago lang siya. Pero parang lilipas lang siya na mabilis. So parang when you look back, ay parang ansaglit lang nung pagiging in limbo ko. So pero okay din siya kasi meron kang time to reflect and look. Ano ba talagang gusto mo parang, gawin? oo, ayan. Mag-housewife. Next. Pakikat na lang pala yun word na yun. For you guys.
Medyo same ako kay Drew na, well, first of all, kailangan ko munang tapusin yung master's ko. Kailan mangyayari yun? Remains to be seen. Depende pa talaga sa trajectory ng mga ganaps. Pero sana talaga sooner rather than later kasi medyo naiinit na rin ako. And then, baka dito ako mag-PhD. Pero I also want to gain experience outside of the academy muna and see the world, if you may call it that. Ganun. Para lang alam ko na if ever gusto ko talaga mag-academy, pwede ko naman talagang balikan ng academy. Yeah. Anyway, andyan lang yan. So, yun nga, gain experience muna, see how the outside, like, siguro try ko mag-industry, try ko mag-ibang field, try ko mag-whatever. And then, tingnan ko talaga kung anong gusto ko after. Pero yun nga, thesis muna, master's muna, graduate muna. Makikita ka namin ulit sa Miss Earth or sa ibang ibang pageant. Actually, isa ko rin yung pinag-iisipan kung sasali pa ako ng pageant. Kasi parang, ewan ko, hindi naman kasi talaga ako masyadong, I'm not the typical like cookie cutter pageant girl na makikita mo like yung nanalo talaga ganun. Like sumasali talaga ako to advocate for my my beliefs and my mga advocacies ko. So if hindi rin naman ako makikita in that form of media in the way that I want to advocate for the things that I believe in, parang maybe that's not the avenue for me. Pero let's see kasi ang saya din naman mag-gown. Yeah. Alam mo, bata pa tayo. You can still explore. Kanina sinasabi niyo matanda na tayo tapos ngayon bata pa. Ano ba talaga? Sobrang contradictory. Your time are for exploring. Tatapusin ko muna yung masters. Like, dapat by first quarter next year, ready na ako lumabas sa outside world. Tapos, after that, siguro mag-audition ako sa PBB. Tapos kapag hindi ako nakapasok, mag-work ako with private organizations, NGO, mga environmental science na consultancies or ayun, yun po. Yung PBB talaga. Ako yan dyan, Nag-isip na ng ano tawag doon? Yung parang liner. Like, yung something ng Davao City, ganun. Yung moniker. Yung moniker. Ano nang naisip mo? Wala pa. After neto. Ayan daw yung assignment mo. Yung moniker mo sa PBB. With that, guys, before we end our podcast, eto, para mabilis tayo, give one word to advise for aspiring researchers. Hindi man one word, siguro one phrase. Lang. Oo, phrase. Phrase. Sabi, one phrase na pwede mong ma-advise to aspiring researchers. Ako one word, discipline. Kasi kapag nagre-research tayo, sinasagutan natin yung research question natin, 'di ba? So para masagutan 'yon, hindi naman 'yon nangyayari overnight. So parang step by step siya. At para maabot mo yung na 'yon, yung answer dun sa question mo. Kailangan mo ng discipline ng pagpunta sa lab everyday. Kahit pumunta ka lang sa lab everyday, kahit huwag ka mag-experiment everyday, basta punta ka lang sa lab. Magbasa or kung ano man yung gagawin mo dun sa lab. Kasi dun siya nagsisimula para maabot mo yung answer dun sa question mo. Ako naman, passion. Char! Pero passion. Lagi natin naririnig, mapapakain ka ba ng passion mo na yan? Pero kasi, it's what drives you. It's what pushes you to
to do the things that you want to do. Kasi kung wala kang passion, madali kang magle-let go eh. Wow! Madali kang bibitaw sa isang bagay. May hugot yata And- yan ah. Hindi, pero yun kasi, commitment issues. Char! Pero yeah, passion. Ako, Mm, be kind to yourself. oh. Always. Ayun. We are students. Parang, we are continuously learning. Kahit graduate ka na, you're still continuously learning. Ano mo yan? Ang mahalaga natututo ka. Don't beat yourself up sa mga failures. Parang focus ka lang dun sa pag-pick ng self mo up para i-continue kung ano yung ginagawa mo. May sinasabi kami ng psychiatrist ko lagi pag sa session kami. We call it radical acceptance. So, parang in this field kasi, there are a lot of things that you can't control. So, talagang ang daming mga outside forces na, yun nga, yung sinasabi namin kanina, like, you just want to do the research, but there are certain things that you have to do in order to do what you love. So, siguro hintayin mo na lang when there will come a day na established ka na, and then you can try to challenge the system, ganun. So, parang just accept the things that you can't control and parang do what you can because you're just one person. Siguro sa akin, be realistic. Like, kasi feeling ko, since nung lahat tayo na-develop yung love natin for science since nung kids tayo. So, we think na we can do everything with science. But sa research, we know, lalo na from third world country tayo, that no, it's not. I mean, it's everything. I mean, you can think siguro na of limitless like ways or possibilities na pwede mong gawin sa research mo. But yun, be realistic and know your timeline, your financial limits. Mm-mm. So yun. Ayan guys, thank you very much for taking time from our busy schedules to introduce ourselves and at the same time let our listeners get to know us better and maintindihan nila na may buhay tayo outside science. We're human beings. We have different personalities. We have different hobbies. We have different talents. And it just so happens that some of our interests align and led us to this, can we call it a hobby? hobby yung Marine and Hobby pa ba Earth to? Science. Parang hindi na nga Try. hobby eh. Just trying our Ano best. siya? We're trying our best to, I think this is a commitment. Oh. Yan. Oo. So this is commitment issues. Pero yeah, I think this is a commitment. Commitment not just to ourselves, not just to our listeners, but also to the country. Ay! To the people. To the people. For the people. Oh? By the people, for the people. So, Hi. I guess we only have one thing to promote, and that is to like and subscribe Marine and Earth Science Learning Hub, as well as BTS, Behind the Science Podcast, on Facebook, Instagram, YouTube, and Spotify. TikTok, yes. Spotify, Apple TikTok. Yan. Podcast. Apple Podcast, yeah. Meron na kami Apple Podcast. Nasa Apple Podcast na kami, guys. And we'll let you guys know with our other ventures in the future. So, stay tuned. Kasi marami kaming paparating na plano. Plano pa lang, syempre. Gagawa namin ng paraan para magkatotoo. Pero secret muna. So, ayan guys. Thank you for staying with us for this, light chikahan na may onting asaran. And this is how our group dynamic. Ganito yung group dynamics talaga namin. So,
This is our pure self. Wow, pure self. Yourself. Let us know if you want more content na ganito. Oo, yeah. If you want more content Baka na ganito. magkukumu-live na rin tayo niyan. Yeah. So parang ano lang, bato Vlog lang na kayo kami. ng question. Pwede kayo mag-comment kung gusto niyo ng ganito, and then siguro live, and then you ask questions. Mhm. And we'll answer on the spot. Ayan, so guys, that ends our episode for today. Thank you guys for listening and watching. Have a great day. Bye. Bye-bye. Salamat.